salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Siguro may time limit tayo, no? So, hahabulin ko na lang yung time limit para mas marami tayong chance sa magkaroon ng Q&A. Siguro ang sisimulan ko, I don't have any PowerPoint presentation. I just came from the Senate and I went to the hearing hoping that there would be some new lessons learned or something new will actually come out of it. Nag-uusap kami ni Raisa, sabi ko magandang timing kasi sa Lunes magsasalita ang Presidente, sa Lunes magsasagot sila ng budget proposal. Napakahalaga para sa isang public student yung mga nangyayari ngayon. Bakit? Dahil nagkakaroon kayo ng crash course sa budget system. Nagkakaroon kayo ng crash course sa quid pro quo. Yung political science, bigayan. Ano bang kailangan mo? Ito kailangan ko. Pwede pa tayo magtulungan. Okay? Sisimulan ko yung sasabihin ko. Essentially, sasabihin ko would be based on principles. Okay? Pero sisimulan ko ng isang tanong. Bakit ba bumaba ang survey results ni Benigno Aquino? Alam niyo ba ang rason? Ha? Hindi nyo alam? Bibigyan ko kayo ng dalawang, mamili kayo. Dahil kay Nora Honor o dahil sa DA? Dahil kay Nora Honor. Bakit? Walang nakakaintindi ng DA. Okay? And that was a survey done where they tried isolating bakit bumaba ang trust rating at satisfaction rating ng Pangulo. Tinanong nila yung mga tinanong nila. Nagkaroon ng ruling ng Supreme Court ng July 1, natapos ang field work ng July 2. So definitely, kung gagawin mo ngayon ang survey ngayon, ay siguro nasa single digit na lang ang Pangulo. Tama? So tinanong nila, bakit sinora ko ang pinili nyo? Anong alam niyo ang sagot? Dahil mahalaga na maging national artist si Nora Honor. Ganong kalaki yung issue ng Nora Honor. Kaya nung isang beses, nag-tweet ako. Sabi nila, ay, ano ba yan? Nagdapa ang Pangulo. Oo, sabi ko, magdadapa pa kay Nora Honor at kay Vilma Santos. Alam niyo yung joke ni Vilma Santos, yung truly. So ngayon, tuwing ako nag-tweet, ang ginasabi ko, spelling ko ng truly, T-R-U-E-L-Y. Dahil kay Vilma Santos yun. Dahil, ba't ko ginagawa yan? Because I want to reach to you, the next generation of Filipinos. Because our generation, well, my generation has been wanting to change things. And we have not done that. And we would want to pass a better country to the next. Unfortunately, yung mga up and coming or stars namin sa generation namin, somehow nakukuo, somehow nawawala yung idealism. Nung dati akong estudyante, idealistic ako, ngayon pragmatic na ako. Okay? So, ako ay produkto ng public ad. Natutuwa ako nung isang beses na magkaharap kami dito kinubida ng public ad. Si Dr. Leones ay nasa kabilang side sa pita at kami nasa kabilang side. Binulong mo sa kanya kanina, pag-akyat ko, ma'am, parang magkasama tayo dito sa DAP, ha? Bakit? Kasi kanina ko sa Senado, na-discover namin at ng ibang senador na potentially ang PDAF na dineclare ng Supreme Court na unconstitutional ay nag-resurrect sa DAP. Dahil sa DAP, mayroong ang lokal na kanina ko sa Senado, ang new word in the pork lexicon na numbrahan. Kung nakikinig kayo kanina, denominate. So ngayon, kung titignan niyo yung listahan ng 114, meron doon grupo na local government at meron legislators. So tinanong kanina, bakit ba yung legislators? Di ba, rinula ng Supreme Court ng constitutional ng PDAF? Hindi kasi dinominate nila yung project sa DAP. Okay? So that in itself is creating a crisis. And the admission came from the DBM Secretary. Dinominate eh. So sino naman kami para sabihin namin hindi? Second frame. Bakit po tinuturo sa inyo yung messaging frame? Kasi napakahalaga dahil naiiba yung storya.
Diba? Ang sabi nila, ang DAP para sa stimulus package na mag-accelerate ng growth. Kung ganon, kailangan natin i-point. Doon sa proyekto 114, alin doon ang nag-accelerate ng growth? In fact, ang tinanong ko nga, isang kalihim, pag sinabi mo bang acceleration, ilang percentage ng GDP ang na-contribute ng DAP? Kanina may narinig ako, sabi ko kay Secretary RC, Secretary RC, maganda yan ha, sabi niya 1.2% daw ang contribution ng DAP. 1%. sa 7.7% or 6.5% GDP. So sabi ko, ano yung computation? Yung paano magkaganon? Ganyang kaliit na pondo, redound to 1.5% of GDP. Sabi pa niya ganyan, kapamalo, hindi kami magiging 7% kung wala sa DAP. Sabi ko, ganon? Eh di huwag na lang tayo magsabit ng budget. Di ba? DAP na lang lahat. Huwag nyo lang alisin nyo na si Kongreso. Gawin nyo na lang yung gusto nyo gawin. Bakit? Isang prinsipyo na napakahalaga na tinuturo sa atin sa public ad. Taxation without representation. Okay? Lahat po tayo, ang mga magulang nyo, nagbabayad ng buwis, ako nagbabayad ng buwis, napakalaking buwis ang binabayad ng Pilipinas. Pag titignan nyo ang ASEAN integration, isa sa pinakamalaking nagbabayad ng buwis ng mga Pilipino. So, kung nagbabayad ka ng buwis, gusto mo malaman saan yung ginagamit. Hindi ka naman pwedeng sumigaw sa Kongreso at tanungin, hoy, saan yung ginagamit yan, di ba? Hindi ka tulad ng mga magulang natin, gigisingin tayo, o binigyan kita ng 100, saan mo yung gagamitin? Mami, actually, nakatipid ako eh. Meron akong 50 pesos, so 150 na. Ganun, natin na lang yung 50. 50 na lang ibibigay ko sa'yo. Nadap ka. Di ba? Dahil sa pagtitipid mo, at minamanage mo yung pondo mo, nadap ka. Ergo, dapat mo maggastos ka para hindi ka lang ng hingi. Okay? Which is a wrong principle to teach, especially at this time when we know wala daw pera. Tapos nalaman natin may 37 billion. Okay? So, taxation without representation. Kahit yung galit na tayo sa mga politiko, galit na galit tayo sa ating kinatawan, hindi ko tayo papansinin sa Kongreso kung hindi natin kasama ang ating kinatawan at sabihin, o yung budget na yan, ilagay mo sa ospital. O yung budget na yan, huwag mong ilagay sa stem cell. Okay? O yung budget na yan, pwede bang gamitin natin sa mga airports? O yung budget na yan, huwag mong mabayad sa utang natin sa SGS kasi matagal na yan natigil. Tingnan mo niyo yung 114 na listahan. Noong unang release, kaya sinasabi ko, parang may bad faith. Hindi ka nag-release ng dokumento, public ad students. You do not read documents which are not complete. You would want to see the proponent, you would want to see the amount, you would want to see the criteria by which it was judged as important to us. Thereby, I give you 1 billion pesos. What they released, the first time they released, the list was just, ito yung proyekto, ito yung pondo. Nasaan yan? Sino ang beneficiary? Wala. Lalo na kung natin tingnan yung DAP na dumaan sa legislators. Kasi lumalabas, apart from the 5, hindi ko totoong wala ng pork barrel. Meron ng pork barrel. 5 proyekto yon. Pupunta ka lang sa bawat ahensya. So ang katanungan, apart from that, meron pa palang DAP. Okay? So, napakahalaga ho ang representasyon ninyo. Second, or rather third, so budget process, so may tinatawag mo tayong 3 items. PS, personal services, MOOE, yun yung parang ginagastos, capital outlay, yung bibili ka ng mga aircon, mic, etc. Okay? Ang alam ko ho, nung ako estudyante sa public ad, ang personal services hindi ginagalaw. Kasi kung yan yung allotted sa mga positions na due to the exigency of service, kailangan kang mag-recruit ng tao, kailangan mong punuan, may flexibility ang ahensya. Ang lumalabas ko kanina sa Senado, inadmit nila na 237 billion ang total available savings pulled from that. Of the 237 billion, 167 billion ang may proposals for projects.
Okay? Out of that, may 144 billion na na-release na. Okay? So, ang kakulangan, pag dinidam mo si 167 sa 144, may 93 billion pang hindi pa na-aprobahan. So, ang tanong kanina, ano ba yun? Aprobahan pa yun? Ang sagot, kasi may bagyo eh. Hindi mo may calamity fund. Diba? So again, parang, alam niyo ba talaga yung budget nyo? Diba? Tayo madali eh. Pag ang pera ng magulang 10,000, subi na kaagad ang pang tuition, subi ang pang electric, subi ang tubig. Yung variable, yung nagagalaw natin, yun ngayon kayo makikipaglabi. Mami, pahingi ako ng 250 ha, wag 100 kasi may kadita ko. Diba? Nakikipaglabi kayo, bakit hindi ko magtipid ka na lang? Pag nalaman naman niya nagtipid, sandali na, pahiram mo na yan. Diba? So, napakasimple bagay, kung titingnan mo yung nangyayari sa atin. Pero, dahil hindi nga hayag ang sinasabi kung ano, nagkakagulo-gulo tayo. Okay? Ngayon, ang isang nakakatuwang lumabas, of the 237 billion, yung 144 billion, lahat PS. Personal services. So meaning, lahat ng bakanting posisyon, akin na yung pera, gagamitin ko. So kung pwede ba yun? Kasi ang pagkaturo sa akin sa public at kanina nga pagdating ko, tinanong ko kay Din, pwede ba yun? Yung PS kinukuha? Ano nangyari doon sa kukunin mo, di ba? Pangalawang problema, mabagal ka kasi mag-implement ng project mo. First quarter pa lang, kunin ko na. Ano ang mali doon? Hindi pa obligated yung amount kinukuha na. Anong diferensya ng savings sa katapusan ng taon? Ayun talaga wala ka. Kung tamad yung administration, kung tamad yung ahensya, kung magaling naman magtipid ng pera, di ba? Yun ang diferensya. Ang savings ngayon, kinukuha, hindi pa obligated. Ang savings noon, inobliga na, natira na, kinuha. Malaki ang pagkakaiba yun. Ngayon, ang tanong ko nga, doon sa isang senador, sabi ko, Senator, what happens to the agencies that their funds were taken away because of that? They have one thing to do. Ako, very clear sa akin, nung panahon ko nang nagtrabaho ko sa Senado, in-abolish nila yung EIIB. At that time, it was under General Almonte, by just allocating a peso budget. Diba? Kaya mo i-re-engineer. Kasi ang problema daw nila ang bagal. Pero hindi nyo yung i-re-engineer. Parang mali yung solusyon doon sa problema nila nakikita. Ang absorptive capacity daw, mababa. Ngayon nyo lang na-realize after 4 years. Di ba yung mali? Di ba? So, kailangan daw nila ng fiscal space. Sabi ko, wala pa naman kayong fiscal space din sa ginagawa ninyo. Kasi ang daming unprogram at lump sum appropriation. Bumababa yung lump sum, pero may lump sum pa rin. Okay? So, yung sinasabi ni Dr. Liling na yung sa Manila Times kung kolong, tinignan ko kasi sabi nila ang DAP daw naandyan na since 2011. I checked 3 budget messages. Ito yung i-deliver nila, ibibigay nila sa Kongreso, at doon sinasabi ano yung prioridad nila. Wala akong nakita. Ang nakita ko lang, yung effort nila to make savings only usable for 1 year instead of 2 years. Pero wala akong, pag hinanap niyo yung Development Acceleration Program, wala akong kayo makikita gano'n. Okay? So sabi ko nga, ano ba ito? Aminin niyo na kasi kung afterthought, di ba? Mas mabuti yung talaga, nagkakahingahan tayo. Ako naisip namin yan, hindi to prime the economy, hindi para umayos ang buhay ng mga mamamayan, kasi hindi ko rin mo nararamdaman. Okay? Ang sinasabi nila, yung balik tayo sa 1.2% contribution to GDP. Alam po natin, ang remittances is the only strongest factor that contributes to our economy. Stable yun at lumalago. Okay?
yung sinabi nga ako ni Dr. Lee, all admin did it, I can do it better through innovative budgeting. Sabi ko, how can you do that when you're comparing apples and oranges? Kasi pag sinabi mo yung history, dapat pareho yung konteksto. May deficit pa, ginawa nila dahil sa deficit. Okay, may deficit ka pa, wala. So orange and apples ang comparison. Pero, again, message frame. Ginawa na ng iba eh. Okay? Sa UP, tinuturuan kayo ng critical thinking. Okay? Magkaroon ng critical mind. So pag nagbabasa ko kayo, basahin nyo ng maayos. Ano ba yung mensaheng sinasabi sa inyo? Kasi sa dami yung lumalabas sa issue ng DAP, minsan ako mismo nawawala. Ano mga mali yun? Paano nangyari yun? So kung akong itong edad ko ito, nahihilo ako sa mga nangyayari, bumabalik ako sa public record. Ano ba yung public record? Okay? Hindi ba pwedeng ilagay sa GAA? Klarado ho, ang kapal-kapal ng GAA, kung titignan mo yung GAA, 1,200 plus. Pagkapal, pag may leeway, ang mga magbabatas at ang executive, bakit? Ang labanan na lang mo dyan sa special provisions at sa general provisions. Mag-introduce ka ng tama na iiba ang ibig sabihin. Okay? So, pwede mo sa GAA, katulad din yung sinabi ni Harry, may example na eh, yung supplemental budget sa Yolanda, 2 weeks. Iba naman ho yung, ay nagkamali kami ng sinabit. Yung sinabi ni Dr. Briones, nagkamali ng sinabit, ang pagkakamali namin to the tune of 237 billion. Paano mo namin yung i-correct? Supplemental budget ka. At least nanggagaling sa representante ng taong bayan. Kahit na asar tayo sa kanila, politiko, kahit na asar tayo sa kanila, meron mo silang role na ginagawa. At yun ay nasa saligang batas natin to pass, they have the power over the purse. Okay? To pass the budget. Okay? Kaya kanina ho, nagpumukha ko silang tanga, to use the milder term. Kasi hindi nila alam, saan mo naman galing yung savings na yan? So ngayon, ang isang request sa kanila, pwede ba kayo mag-submit sa amin ng listahan by expense and by agency? Saan nang galing yung savings na pinagkukuha nyo? Ang sagot ng budget management, pwede daw. Pero hindi na nila pwedeng masabi, alin combination of fund ang ginamit nila para ibigay nila sa stem cell. Kasi nasa expenditure side na. Biro nyo yung problema gaya. Sabi ko, naku, talagang public at na public at. Okay. Sabi nila, naririnig ho niyo yung konsepto ng CBB, Zero Budget System. Zero-Based Budgeting. Again, dito ko rin ko yung natutunan sa public at. Kaya nung narinig ko yun, sabi ko, di mo CBB, na-cure saan ako yung problema ng maling allocation. Tama ho? Kasi inaalis mo na eh. Pag inalis mo na yan, di mag-savings ka. O ito, savings, burado na yan. Ay, hindi mo naman totoong magsi-CBB sila. Kaya nagkakain lang kami ni Secretary Butch Abad. Sabi ko, Butch, maging honest ka naman. Hindi lahat ng sinasabi mo propaganda. Kasi kung lahat propaganda, hindi maintindihan ng taong bayan yan. Mahalaga natin intindihin kasi pondo natin yun. Diba? Pondo natin yun. Wala tayong usapan. Tama rin naman sila, wala silang yung taxes, pero meron tayong taxes from the same products. Okay, so, again, big issue, paano yung paglalaban-labanan yan? So sabi ko, i-CBB nyo na sa 2015. Para yung problema ngayon, nakiyong na sa 2015. O magkakaroon na naman kayo ng savings. Unobligated savings. Diba? Napaka-problematic po nun. So, the last point I would want to make is, where is that? Okay, the last point I would want to make is that it is very important for all of you to listen, to watch, and to understand. Maganda yung crash course na binibigay sa inyo dito sa isang forum lang. Ako ho, it took me, several years
to get a degree to be able to talk about public art issues. But here you are being given that benefit. So, tingnan mo natin ng maigi kung paano ginagamit yung pera. Minsan mahirap. Ako ayaw ko ng math. Nung ako ay estudyante dito sa UP, ilang beses ako sumasadyan sa math. Nung ako'y natapos, na-realize ko napakahalaga pala ng math. Kasi yung isa kong naging boss sa House of Representatives, BS Math. At nag-aaway kami sa budget. Kaya ako ay nagkaroon ng experience from the side of Congress, yung nag-legislate ng budget, and from the side of the executive, yung nag-implement ng projects. So, if you do a process flow, and you introduce public art principles in every process flow, you will see the problem in this government, and it's really big. One, there is no transparency. I'm sorry to say there's no transparency. Second, there is no accountability. This is the first time in my lifetime I saw a president took a bullet for a cabinet secretary. Never happened before. Okay? And then the cabinet clapped. Okay? Never happened before. So I guess it's part and parcel of the enigma of Noynoy Aquino. Enigma is a much better word than the word I wanted to say. But I do not want to rile sensibilities of other people here. But really, being accountable and being transparent means there should be no doubt. Okay? So mag-ingat po kayo at huwag kayong madapa. Dahil pag nadapa kayo, ganitong kaguluhan ang nangyayari sa iyo in the last 2 years of your term, which is very, very critical. Why? At the rate the Supreme Court and the Executive are fighting, there are 2 issues that will be paying. One is pending in the Supreme Court, the other one is soon to be there. One is EDCA, okay? The American Basis Agreement, quote unquote. And the other one is the Bangsamoro Basic Law. Okay? You wouldn't want the Supreme Court, to be. And in ending, this morning I was asked a question by a radio interviewer, "Ma'am, who gets to watch over the Supreme Court?" Kasi sabi nila, ang executive, binabantayan ng Kongreso binabantayan ng sino sa judiciary? Sino sa Supreme Court? So, ang tanong mo sa kanya, ano ba yung tanong mo? Judiciary o Supreme Court? Bakit po? Ang judiciary po may 5 pillars. May executive part po doon. Yung jail, yung court, diba? At meron Supreme Court. Okay? So, tinanong ko, binalik ko doon sa nag-interview sa akin, anong tinatanong nyo? Who gets to watch the Supreme Court? Ang sagot ko dyan, Constitution. Congress, they can impeach the justices. But beyond that, you have to amend the Constitution. Okay? Who gets to watch? Nagkaroon ba ng, I will not go into that, cross-border. The other thing that was revealed today, apart from that, there is a pool of savings that was used for the cross-border, which is Pawa and Pawele. Doon medyo na-shock kami na, hindi pa nagap yun. So ngayon pinagpumputo sila. Saan nanggaling yung pondo na ginamit nyo para sa COMELEC at saka sa cross-border, at saka sa COA? So, in a sense, hindi nila pwedeng gamitin yung DAP para dun sa dalawang independent constitutional bodies. So I will leave it by saying, is it good faith or bad faith? I'd rather say there was malice. Thank you.